Um, Sir, yesterday you issued a statement that you doubt the motives of Attorney Andre De Jesus because you parang insinuated that he has connections with the President or links to the President through the First Lady. Hindi ko sinabi na may link. Ang sinabi ko, during last year, November 2024, he is the same Attorney De Jesus who filed a disbarment case against Attorney Glenn Chong. Kasi sinabi ni Attorney Glenn Chong, sasampalin niya si First Lady, di ba? O, yun na. Nag-file siya out of nowhere. So, hindi ko sinabing abogado siya. Ang sinabi ko, siya ang nag-file. Hindi ko alam kung ano yung motibo niya sa pagpapile. Ang sinabi niya, dahil hindi daw yan yung gawi ng isang member of the bar. So, out of nowhere, nabasa niya lang, hindi raw siya kilala, nabasa ko, hindi raw siya kilala. So, out of nowhere, nabasa niya lang, nag-file na siya ng disbarment. Ngayon, out of nowhere, reading some articles in the newspapers, in the social media, at yun ang kanyang ebidensya, nag-file siya ng impeachment against the husband of the First Lady. So, hindi ko makita yung logic dito dahil yung sinampa niya na impeachment complaint ay basura. 15 pages na walang mga ebidensya kundi mga news article. At sa tingin ko ay hindi ito wala ito sa forma at walang substance yung kanyang i-file na impeachment complaint. Kung ako ang boboto sa Committee on Justice, hindi ako magdadalawang isip na i-dismiss ito. Sir, doon sa pagkakaroon ng personal knowledge ng complainant, doon sa inirereklamo niya, meron bang ganong element dito? Wala akong makita. Kasi nga, he came from nowhere. Nagulat na lang tayo na mahilig siya mag-file kahit na, for example, hindi naman siya niya kliyente ang First Lady, pero nag-file siya ng disbarment case dun sa nambasto sa ating First Lady. Okay.